Paggising ko, parang hindi pumabor sa atin ang langit at ulap. Maambon ng umaga na to. Napaka-gloomy. Hindi ko rin to inasahan sa pagkakataon. Parang nakakaramdam ako ng lungkot na hindi ko maintindihan. Dahil ilang oras na lang, babalik na kami sa Metro Manila. Babalik kami sa kung ano ang meron sa Metro Manila. Wala doon yung kalmado, may kabagalan ng konti at tahimik na lugar. Yan ang naranasan ko sa pagbisita namin dito sa La Union. Wala nito sa Metro Manila. Nakakalungkot din yung pagkakataon na umaambon sa panahong ito. Gusto ko pa naman sana magtampisaw pa sa tubig. Pero baka naman kami magkasakit. Kaya minarapat namin na wag na lang ulit maligo. Marami pa sana akong gustong ikwento sa inyo. Mga bagay na maaari ko pang makita sa mga lugar na nandito. Masasabi ko lang, iba ang Canaway Beach compare sa Acapulco at sa San Juan. Napakakalmado ng tubig rito. Hindi mo aakalain na ganito kakalma dahil ito ay parte ng La Union. Sabi ko na matutuwa ang mga bata rito at hindi sila matatakot sa alon. Hindi kagaya sa part ng San Juan, talaga napakataas ng alon, matatakot ang mga bata. Marerecommend ko din to sa mga nagbabackpacking, yung mga nagtatayo ng tent, kasi maaari kayo mag-pitch ng tent sa beachfront, which is gano'n naman yung ginawa namin. Masarap sa pakiramdam yung kanyang tubig kasi maligamgam siya, hindi siya malamig. Ganon din naman yung pinaka sand niya ay parang mainit-init ng konti. So hindi mo piprilumahin kung lalamigin ka ba o hindi. Pero dahil nga sa pagkakataon ngayon, medyo makulimlim, tila nagbabadya talaga ang malakas na ulan. Sabi ng tito ko, ito pa lang daw ikalawang araw na umulan dito sa San Fernando City. At ito pa lang yung simula ng tag-ulan. Nakakalungkot mo isipin, pero maya-maya lang, pauwi na rin kami papunta ng Metro Manila. Mamimiss ko ang lugar na to ng San Fernando, La Union. Mamimiss ko yung mga tao rito, yung mababait na mga nagpatuloy sa amin. Shoutout sa Monar family at sa kanilang compound na pinahintulutan tayong maligo dito sa dagat. Shoutout din pala sa Casa Comita. Katabi lang to ng kinilugan namin. Sana makabalik ulit kami sa lugar na to. Napakatahimik, napakakalmado, napakagandang lugar. Sana makabalik ulit kami dito sa Canaway. Pagbalik namin ng Kamansi, nagpakita naman ng haring araw. Tila hindi talaga nag-uugnay ang pagkakataon. Tila hindi para sa amin na masilayan na sa sikat ng araw ang napakagandang dagat ng Canaway. So wala tayong magagawa kundi maghintay na lamang ng ilang oras para tayo ay kapag-impake na rin, magpasalamat sa ating mga kamag-anak na kumupkup sa amin dito sa pagbisita sa kanila. Ako'y lubos na nagpapasalamat kila Tito Lando, Tita Merly sa pag-asikaso niyo sa amin. Doon din kila Ate Annie Monar, Kuya Rex Monar at ang Monar family sa pag-accommodate nila sa amin. Napakarami pa sana kami pagkukwentuhan, pag-uusapan, tawanan, pero hindi na yun mangyayari sapagkat kailangan na rin namin bumalik
Salamat kay Ate Ani, lalong-lalo na kay Kuya Rex sa walang sawang paghatid sundo sa amin. Maging hanggang kami ay makauwi. Bumalik ang pagkulimlim ng panahon. Kasabay naman ang pagdami ng tao sa Partas Bus Station sa San Fernando, La Union. Nakaka-stress pero kailangan natin maghintay. At makakuha rin naman kami ng ticket sa tinagal ng paghihintay doon. Hindi namin inasaan yung dami ng tao. Tagal ng paghihintay, nakasakay na rin kami. Kita naman sa mukha namin na naghahali yung lungkot, saya, napapaisip kami na napakaiksi lang ng pagkakataon. Sinadya ko na lang libangin ang sarili ko sa paglalaro ng games dun sa screen na nakatutok sa akin. Yung sa likod ng upuan ng bus. Galing ng Partas, no? Nakapaglibang pa. Sadya namang gloomy pa rin yung panahon na to. Nagsisimula na rin umambon. Nagsisimula nang pumatak ang ulan sa mga bubong ng bus. Matatanaw mo din ang konting patak sa mga bintana. Lalo na dun sa harapan ng bus, sa tapat ng driver's seat. Sadyang ganun pero kailangan namin tanggapin na kailangan na rin namin umuwi ng Metro Manila. Ingatan nawa kami ng Diyos sa biyaheng ito pabalik. Unang stopover sa Binalonan, Pangasinan uli. Dito umorder kami ng lugaw ni Cha. Kasi naman at napakalamig, malakas na rin ang ulan sa mga panahong ito. At halos lahat ng kumakain dito, lugaw ang hinahanap o kaya yung mami. Mahal yung lugaw dito, pero masarap, malasa. Naubos ko pa nga. Ginawa ko, nag-take out na lang ako para kay Asen at kay Mama kasi nandun sila sa loob ng bus dahil maulan. So, in-enjoy lang namin Cha ang pagkain. Humihi na rin kami after namin kumain para naman hindi kami sasakit ang aming pantog habang nasa malayo na biyahe. Ang bakasyon na to ay hindi lamang sa aming mag-asawa, kundi para kila Mama at Tito para sila magkita. Ganon din para sa aming sariling mental health. Dahil na-scam kami ang nakaraang buwan na mahigit 30,000. Sinabi namin sa aming sarili na kailangan din namin ng konting pahinga. Pahinga sa bilis ng takbo ng buhay sa Metro Manila. Sadyang ganon pero kailangan mong tanggapin lahat para muli ika'y bumangon. May mga bagay na minsan gusto agad natin makamtan, mga bagay na ating minamadali, at mga bagay na sinasayang natin sa buhay. Pero ang sigurado ako, napakahalaga ng pamilya. Mga tao na nandyan sa atin kapag tayo nanghihinga. Salamat sa panonood hanggang sa third part ng video na ito sa aming bakasyon. Maraming salamat po.